kami. Pero ngayon, kahit bumagyo sa ibang lugar, bumabaha, pwede kaming matulog nang walang inaalala. Kaya, kung ako sa inyo guys, yak, kung ako sa inyo guys, pangarapin nyo na magkaroon ng happy quality life yung pamilya po ninyo. Umiyak. Okay? Kasi yun yung yun yung isa sa mga greatest dreams ng bawat isa sa atin. Kaya nandito tayo. Kasi gusto natin mabigyan ng magandang buhay yung pamilya po natin. Tama! Hindi kasi masarap lang yung feeling na syempre umuulan, bumabagyo, wala kang problema kasi hindi tumutuloy yung bahay mo, hindi ka binabaha, di ba? Pero gusto ko, special mention mismo, andito sa Zoom natin si Pastor Mario Binias. Hello, Pastor. Good evening. Girl. Miyak ako na. Sige. Okay. Pero guys, good news, hindi ako yung speaker ninyong gabi. Okay, ipapakilala ko na po yung speaker po ninyo para ma-share niya na po yung opportunity na makakatulong or makakapagpabago sa buhay po natin. O, 'di ba? Kung gaya ko, dati binabaha kami, natutuluan yung bahay, baka mangyari din po 'yon sa inyo. Okay, na makalipat or magkaroon ng sariling bahay na wala kayong poproblemahin kahit bumaha, bumagyo. Tama? Okay. Wait lang guys. Inhale, exhale. Okay. Pero guys, before ko tawagin yung ating speaker, gusto ko lang po i-share pa ninyo yung link para mas dumami pa po tayo. Okay? Pero before that, magpe-pray muna po tayo kasi hindi naman natin pwedeng kalimutan po si Lord. Okay? The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, amang naming nasa langit, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong ito na kami muling nagkakatipon-tipon. Kahit sa pamamagitan ng Zoom, salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan. Naway maging maayos, mapayapa at maisapuso po namin ang maririnig namin sa aming speaker ngayong gabi. Bigyan mo po kami ng karunungan, malasakit, pagkakaisa sa lahat ng aming gagawin. Panginoon, iniaalay din po namin sa inyo ang aming panalangin para sa aming mga kababayan na kasalukuyang dumaranas ng pagsubok dahil sa bagyo. Kayo po ang patuloy na magprotekta at magbigay ng kaligtasan sa kanila. Naway maramdaman ng mga nasalanta ang inyong pag-ibig at panglingap sa kabila ng unos. Gabayan mo po kami sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, guys. Type amen. Thank you, Lord. Okay. Wait, kalma ko muna sarili ko, naiiyak pa ako. Okay. Ayun. Thank you so much. We have already 61 participants dito sa Zoom. Dahil napaka-importante ng oras po ninyo, tatawagin ko na po yung ating speaker ngayong gabi. Okay. Etong speaker na to, napakalapit sa puso ko. Kung may tao na nararapat maging speaker para sa topic natin today, siya yon. Okay? Dating housewife na ayaw umasa sa kita ng kanyang partner, a very humble, generous, at napakabait. Okay? Founder ng Hustling Fairies, multi-millionaire awardee, ibig sabihin, kumita lang naman po siya ng more than 5 million sa dashboard po niya and kumita ng more than 45 million dito kay Emcor. A real fairy godmother, kaya po siyang tinawag na fairy mom. Without further ado,
Let us all welcome Coach Maricar Balmeo. Amazing life. Nagpapaiyak ka pa, Suay, ah. Gusto mo pa kami paiyakin. Life, shout out Amazing kay life. Pastor Mario Vinas. Sino mo nag-invite kay Pastor? Congratulations na pa mo. TikTok pa more, Su. Pero anyway, kasi nakaka-relate din ako kay Su kanina, naiyak na nga din ako eh. Pinigil ko lang kasi as a speaker, nasanay tayo na panghawakan yung ating emosyon, kontrolin natin. Kasi nung bata din ako, taga Las Piñas ako. So every time na umuulan, may bagyo, nililipat kami, nililikas kami kasi pinapasok yung bahay namin. Eh, pag bata ka, para sa'yo kasi, yung ulan masaya. 'Di ba? Kasi lulusong mo yung paa mo, feeling mo nasa swimming pool ka, nasa beach ka. Pero pag matanda ka na pala, hindi siya masaya. Kasi pag matanda ka na, yung bahay mo nga lang tumutulo, 'di ba nakakainis na, maglilimas ka. Sino po rito yung naglimas ng bahay nila ngayon? Type limas. Kung kayo po ay isa po sa mga bahay na medyo ngayon stress kayo, yan, pakitype po limas kung isa po kayo sa mga bahay na tumutulo or binabaha sa ngayon po. Yan, limas sa kitchen. Sobrang stressful, nakakapagod, na minsan wala kang magawa eh. Kasi bakit ako nasa sitwasyon ganito, na sana hindi. Ilang years na ba? Parang nung bago pa lang ako dito sa Cavite, sa may Chester kami nakatira, 7 years ba? Magte 10 years na pala kami, mga 8 to 10 years ago, nandun ako sa Chester. Ang bahay kasi nila ding dati, pag lumabas ka ng kusina, tumutulo. Tapos ano lang siya, hindi siya naka-tiles, pumapasok yung mga ipis, yung mga lamok, tapos yung damit namin ano tawag mo doon sa lalagyan na Durabox. So, kalat-kalat, sabi ko, kaya nung nagkapera kami, sabi ko, baka pwede namang bumili tayo ng bahay. Sabi ko kasi, nagsasawa na ako rito, may tulo. Nagsasawa na ako rito, puro lamok. Sabi ko gano'n sa kanya, kaya praise God kasi, syempre, sinipagan po namin, kaya po kami nagkaroon ng bahay. Yan. Sa terrace, hindi makatuyo ng damit. Limas sa kasilyas namin, limas. Tapos meron sa room, limas sa bahay, limas no more, sabi ni Abby. Yan. Isa po si Abby sa nabiyayaan ko ng bahay. Kasi pag bagyo din po, yung bahay po niya, nakikita ko po, lubog po ng baha. Tapos ang CR po nila is common, nasa likod. So, nai-imagine ko kung gaano yung hirap ng buhay niya kasi dinanas ko din po yun eh. And meron akong capacity to help, kaya tinulungan ko po sila. Yan, sino po rito yung gustong magkaroon ng bahay na walang tulo, yung bahay na, alam mo yon pag pumasok ka sa bahay, pagpasok mo ng kwarto mo, mararamdaman mo kaagad yung peace of mind, kahit bumabagyo, hindi mo ramdam. Dito nga po sa bahay namin, hindi namin alam pag umuulan sa labas. As in, ganun po katahimik. Magugulat na lang ako sa labas, ay umuulan pala. Sino po yung gusto ng ganong bahay? Yan, me. Di ba lahat naman tayo? Sige, simulan ko na po yung pag-share po ng aking PowerPoint para makapag-start na po tayo. Si Su kasi, sabing bawal umiyak. Yan. 'Di ba? Ang saya pag yung pamilya nyo ganyan lang, walang stress, tawanan lang kayo. Pero ano nga ba talaga yung tinatawag na happy quality life? Yan. Sa inyong definisyon, paano natin masasabi na quality yung buhay natin, na masaya tayo? Kasi subjective daw yan eh. Depende na lang yan sa kung ano yung pananaw natin sa buhay. Kasi kagaya ngayon, may sakit yung asawa ko. So, laging sinasabi ng doktor, quality lang yung buhay. Bigay natin yung quality, yung masaya lang. Huwag dapat iwas daw sa stress. Huwag mong problema. Kasi lahat naman yan, si Lord lang naman talagang pwedeng magbigay lagi sa atin ng simula at wakas. Wala nang iba. So, bakit natin paproblemahin yung mga bagay na hindi na natin control? Diba? So, sa inyo, ano ba yung happy quality life? Pakitype nga po. Ang happy quality life ba sa inyo, yung pamilya nyo, yung buo, masaya, 'di ba? Sino po rito yung buo yung pamilya?
Yan, sabi ni Sir Fel Marie, kapag kumpleto ang pamilya, nagbabanding, may financial freedom. Sino po dito yung buong pamilya? Pakitype po buo. Kinakaingitan ko po kayo. Kasi hindi po ako nagkaroon ng buong pamilya maliban ngayon. Sa ngayon po masasabi ko buo po yung pamilya ko. Pero nung bata ako, wala akong buong pamilya. Oh, congratulations po ah. So, meron na kayo kahit pa paano na happy quality life. Yan, masaya po yan buo yung pamilya. Kapag meron po ba tayong bahay na sarili, pwedeng may swimming pool, pwedeng wala, masasabi niyo po bang masaya kayo? Quality yung buhay ninyo? Pwede po, di ba? Kasi lahat po ng tao, sabi nga ni Sue, nangangarap magkaroon po ng sariling bahay. Sariling sasakyan. Baka yung pangarap mo pang sasakyan eh. Anong klase ba sasakyan yung pangarap ninyo? Pwedeng Ford Raptor sa mga lalaki, sa babae, ano ba yung mga gusto nila mga sasakyan? Velus, 'di ba? Spending time with my family, work-life balance, financial freedom, good health, giving to charity. Yan. Siyempre, dapat may purpose po yung buhay natin. So, sino po rito yung gusto magkaroon ng sasakyan, sarili? Yan, Mustang, Astig. Opo, ako kasi, ano ba yung pangarap kong sasakyan? Land Cruiser. Yun po yung pangarap kong sasakyan. Pero hindi naman po siya talaga yung sobrang wants ko. At hindi ko naman din siya needs. Ano lang, pangarap lang. Van, pearl white. Yan, wala na po ba rito meron mga pangarap na sasakyan? Sino po dito yung gusto na every 2 months makalabas po ng bansa? Makapag-travel, bakasyon. Makapagbigay man lang sa kanyang sarili ng me time na tinatawag. Yan, me. 'Di ba? Masarap po 'yun eh, yung once every 2 months or once every 3 months makapag-travel ka sa ibang bansa. Why? Kasi mabilis po yung buhay. Maganda po na explore din po natin yung ibang lugar. Iba po kasi minsan yung environment pag nakapunta ka ng ibang lugar eh. Yung unfamiliar environment, pag nandun ka, wow. Parang achievement mo rin sa sarili mo. Yan pa, sponsor coach. Galingan mo, i-hit mo yung mga quota natin. Sabi nga, di ba, may reward lagi kapag masipag. Kasi sinisipagan lang yan. Sipag lang talaga yung susi din minsan. And business, naniniwala ako, lahat po ng tao gusto magnegosyo. Pero ang tanong, paano? Pag meron ka bang negosyo tapos kumikita, nasusustain yung needs ng family mo, dahil sa negosyo mo, nakabili ka ng bahay, properties, nakabili ka ng sasakyan, nakapag-travel ka, quality na ba yung buhay mo? Happy ka na? Yes? Hello sa guest ko, Reddy Kamatoy. Welcome sa community. Hello po, Sir Reddy Kamatoy. Ayan, do you think pag meron kang business, tapos kumikita, quality? Quality yung buhay? Happy? Yes or no? Yes, of course. And pag kumikita, syempre, nakakapag-save ka for emergencies, di ba? Nagkakaroon ka ng emergency funds, pang, pang pa-hospital, pang college ng anak mo, pang bakasyon, pang retirement. So, eto yung ilan sa mga bagay na pwede nating sabihin na kapag meron tayo, maaring masabi natin na meron tayong happy quality life. And of course, kasi nandito si Pastor, huwag natin kakalimutan na anumang success ang meron tayo kapag wala tayong Diyos, hindi po masaya. Never po yung magiging quality. Kailangan po lagi kasama natin si Lord, pinagpe-pray po lahat yan. Ano man po yung religion natin, okay lang yan. Ang mahalaga po meron kang faith, meron kang pinapaniwalaan. Now, but we are designed, hindi tayo designed na magnegosyo eh. Designed tayo ng ating society na maging empleyado. Correct? Sabi nga, di ba, mag-aral kang mabuti para pagka-graduate mo, magkaroon ka ng trabaho maganda para malaki yung sweldo mo. Yan, pang-maintenance ng hilig. Ayan. Hello daw kay Sir Ruel. So, mamaya na ako mag-shoutout ah. Tama ba ako na tayo ay designed by our society na maging empleyado? Mag-aral ka para pagka-graduate mo, makahanap ka agad na magandang trabaho, malaking sweldo. Ito po, ilan po sa mga example ng mga trabaho, jobs. Ito pong lahat ng to, pangarap ko po ito maging trabaho. Sila po yung ginawa kong example. Teacher, pangarap ko po maging teacher pero hindi po ako um, sinuwerte, hindi ako nakapag-kolehiyo. Pero ngayon po, nagtuturo po ako kahit hindi po ako nakapag-kolehiyo. Call center or BPO. Pangarap ko din po yan kasi pangarap ko maging magaling mag-English.
Yan. Nag-aral naman po ako, pero syempre, pag hindi mo kasi nakalakihan, di ba? Unlike mga bata ngayon, grabe. Kahit nandun ka sa squatters area, butas-butas ang damit, ang itim-itim ng bata, pero magugulat ka. Slang. Fluent sila. Talo pa ako. Samantalang dati, nung meron akong tindahan, pag meron ako narinig na nag english na bata, tatayo agad ako, sino yon? Sino yon? Ganon din ba kayo? Pero ngayon, napaka-common na lang. Ang gagaling mag-English ng mga bata, di ba? So, nag-aral pa ako ng English Proficiency kasi plano kong mag-aral. Plano kong pumasok ng trabaho bilang BPO or call center. Then, nag-abroad din po ako, OFW. Yan. Shoutout po sa mga OFW dito. Nakapag-Japan po ako for 7 months, 1998. Medyo matagal, hindi ko na matandaan eh. 23 years old ako na nakapag-Japan ako as performer. Yan, 7 months. Although maganda po yung buhay doon, wala kang gagawin kundi magpaganda, mag-relax. Tapos sa gabi, magtatrabaho ka talaga, magbubuhat ka ng mga marmol na mesa, maglilinis ka ng CR, ikaw maghugas ng mga plato, lahat huhugasan mo, ikaw maglilinis ng ano nung inyong nung inyong lugar doon, ng inyong pinagtatrabahuhan. Pero hindi ganun kabigat actually. 7 months. Pero na homesick ako. Bakit? Kasi iba pa rin po yung feeling pag nasa Pilipinas ka. Kasi pumatakaw ako eh, gutumin ako eh. Pag doon po, ang allowance namin, budgeted lang talaga. Sobrang budgeted. Kaya nalulungkot ako pag wala akong merienda. Kaya pag niyaya ako ng mga kasamahan ko na kumain sa labas, may date sila, sama agad ako, syempre. Kasi libre yan eh. Sino ba rito yung gusto ng libre? And gusto ko rin pong hindi po maging seaman ah. Gusto ko rin po sanang makapagtrabaho sa cruise ship. Kaya po gusto ko mag-aral dati ng hospitality. Yun nga lang, hindi po ako pumasa because of health reasons. Bumagsak po ako sa medical. Yan, naging fast food crew din po ako. Pero sobrang mura lang po ng sahod ko kasi hindi po siya yung mga establishment po talaga ng mga Jollibee, McDo. Very, kasi ako, mahiyain. Tingin ko, hindi ako papasa sa Jollibee, McDo before. Kasi sabi ko, baka hindi ako makapasa. Kasi, high school graduate lang ako eh. Sobrang ang liit ang tingin ko sa sarili ko dati. Kasi nga, pag wala ka palang tinapos, tapos wala kang guidance, wala sa yung nagsusuporta, 'di ba? Sobrang hindi naman awang-awa sa sarili. Maliit lang talaga tingin ko sa sarili ko kasi nga kulang talaga ako sa kaalaman. And pinangarap ko ding maging nurse, actually doktor, kaya lang wala ng pera. Pero recent, plano ko sanang mag-nursing kasama si Riza because of our business. Pero sabi ko, teka, sayang ang oras. Yung oras na igugugol ko sa pag-aaral, parang ang toxic. Wag na. Ayan, kayo rin po ba? Na-experience nyo bang maging trabaho po tong mga to? Yan, type 1 kung na-experience nyo po. Iba ba yung slides ko? Ay, sorry. Daldal ako ng daldal. Iba pala yung slides na lumalabas. Ayan, sorry. Ba't ngayon mo lang sinabi? Okay, sorry. Ayan. Ang daldal ko. Hindi ko nakikita yung ano ko kasi yung screen ko. Sorry. Ayan, eto po. Naranasan nyo rin po ba or na-experience nyo maging trabaho, alin man po dito? Yan, type 1. Tsaka type nyo na rin kung ano naging trabaho ninyo. Balik ko yung slides ha, para makita nyo po yung mga sinasabi ko kanina. Kaya pala kayo hindi sumasagot. Ayan, ito po yung kanina, yung family, yung business, yung bahay, yung travel, yung savings, and yung car. Yan, ex-OFW po. Yan, parehas tayong ex-OFW. Service crew, nursing. All right. But in reality, but in reality, example ko na lang, kunyari OFW from Hong Kong. Nagre-range daw po yung sahod dyan, especially kapag bago ka, from 25K to 30K. Correct po ako if I'm wrong. Halimbawa, OFW ka from Hong Kong, kasi magkano lang ba rito ang sahod kapag domestic helper ka? Sorry, domestic helper. Kapag helper ka sa bahay, pagka kasambahay, 'di ba, nagre-range ng 6K to 12K pag dito sa Pilipinas. Kaya nag-abroad sila kasi medyo mas malaki yung sahod. So pag starting ka pa lang, nagre-range ng 25 to 30K. Tama po ba? Kung meron pa mga OFW dito na nasa Hong Kong. Kasi naghanap sila ng mas malaking sahod.
So, 30K, example. Ito yung sahod mo as an OFW from Hong Kong. Tapos, magkano yung gastos, magkano yung pinapadala mo sa pamilya mo every month para masustain yung pamumuhay nila? Kasya ba yung 500 pesos per day food allowance nila or 15,000 a month? Tingin nyo kasya. Pero kung yun lang talaga di ba, pagkakasyahin. Pero malamang, hindi kasya. 2,000 pesos sa Meralco, electricity. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Walang ano po yun walang aircon. Okay. Sabi ni Jen 30K. Water. Siyempre, wala naman libreng tubig ngayon, di ba? 500 pesos, pwede na. Dito sa amin, sa subdivision namin, 2,000 pesos. Ewan ko ba bakit 2,000? Bihira na nga ako maligo. Ayan, nabuking tuloy ako. Bakit kami nagto 2,000 plus dito sa tubig? Ang tatamad naman na yung maligo. And load. Di ba? Naglo-load tayo. Pwedeng yung nasa abroad, niloloadan mo yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo. 500 pesos, tipid pa yan. Yes, mahal ang water namin dito. Paano naman yung mga pamasahe? 500 pesos a month, kasya kaya? Hindi natin alam. Pwedeng sige. 1,000 pesos para sa iyong mga basic commodities. Shampoo, conditioner, moisturizer, at kung ano-ano pang mga pang kaek-ekan sa katawan. Pwedeng ito yung magiging expenses mo, 19,500. Kung 19,500 lang talaga yung expenses mo monthly. Hindi pa kasama dyan yung bayad mo sa bahay. Diba? Hindi pa kasama dyan yung marami pang hindi kasama dyan yung mga groceries. So example na lang, nagagastos mo in a month is 25K, budget na, tapos may nasa-save ka pa 5,000 pesos. Example lang, kunyari, sobrang tipid mo na kapag save ka ng 5,000 pesos. Alam niyo po ba ako, sobrang tipid ko dati. Pag ikaw pala nanggaling ka sa walang-wala, natututo kang maging kuripot, natututo kang mag-save. Kasi ayaw mo magutom. So, sobrang tipid ko kahit 3,000 lang ang sweldo ko during those times, nakakapag-save ako ng 500 pesos per month. Malaking bagay na po sa akin yan. Now, yung 5,000, kaya ka nagsisave kasi meron kang goal, meron kang pangarap. Tapos ang pangarap mo, magkaroon ng sariling bahay. Yung bahay na gusto mo, ang halaga 2 million pesos. 5,000 na save mo, yan yung 2 million, check natin kung ilang buwan bago mo mabuo yung 2 million sa pagsasave ng 5,000. 4,000 months. Magkakaroon ka na ng sariling bahay or, yan, ilang years daw? 34 years. Tanong, ilang taon ka na? Kasi congratulations, di ba? After 34 years, magkakaroon ka na ng sarili mong bahay. Wow! Ilang taon ka na? Ilang taon na kayo yung mga nasa Zoom ngayon? Gagalingan ko mag-add. 35 plus 34, 69 years old, Risa. Meron ka ng sariling bahay. Yes. Floor, 50 ka na? We, niwala naman. Si Mama Labs, 52. Plus 34. Wow! 86. Meron ka ng sariling bahay, Mama Labs, di ba? At least may pag-asa. Yun ay, kung yun pa rin ang presyo ng bahay after 34 years. Alam mo naman natin yung inflation, napakabilis. Sobrang bilis tumaas ng mga halaga ng mga bilihin ngayon, lalo na real estate. Bigyan ko kayo example. Meron kaming lupa na binili 5 or 6 years ago, 11 million, mga 12 million something, ganyan. 12 million. Ngayon po, binibili na siya sa halagang 26 or 27 million. As in, ganun po kabilis. Nag-ano pa sila ng mga edad nila. Si Monique, 18 coach. 'Di ba? Sobrang bilis. Kaya yung pangarap mong bahay, by year, after 34 years, wala na. Hindi mo na mabibili kasi iba na yung halaga niyan, iba na yung presyo. Kaya, ano mangyayari? Yung mga pangarap mo, 'di ba, tatanggapin mo na lang na walang pag-asa. Walang pag-asa talaga eh. Kahit anong pag-iipon ang gawin ko, kahit anong pagtitipid ko, tatanggapin ko na lang na walang pag-asa. Mag-a-adjust na lang. Diba? Diyan sanay yung Pinoy eh. Sanay na sanay sila mag-adjust. Very resilient.
Okay lang po maging resilient, pero wag naman po natin kasanayan yung pag-a-adjust sa kahirapan. Kasi adjust ka ng adjust, tapos next year tataas na naman ang bilihin, mag-a-adjust ka na naman. Kawawa po yung pamilya ninyo kapag hindi po kayo gumawa ng paraan. Dahil nag-a-adjust ka, yung pangarap mong bahay, wala na. Anong nasa isip mo? Oh, wag na tayong bumili ng bahay. Sama-sama na lang tayo nila mama, nila papa. At least, di ba, one big happy family. Yay! Saya! Yung pangarap mo sasakyan, sinantabi mo na din, wag na tayong bumili ng sasakyan. Bakit? Kasi ang mahal ng krudo. Ang mahal ng maintenance. Tapos wala tayong parking. Tapos ang hirap mag-park, pati pag-park may bayad. Diba? Huwag tayo magsasakyan. Pwede naman tayo mag-tricycle at saka mag-jeep. Makakasave pa tayo. Huwag na rin tayo mag-travel sa Japan. Gapan Nueva Ecija na lang, parehas lang yan. Palitan lang natin yung J ng G. O, gastos lang yan, yung mga travel-travel na yan. At huwag na rin tayo mag-business kasi wala tayong pangkapital. Nag-a-adjust ka talaga eh. Pagdating ng ating retirement, at least meron naman tayong mga pang-maintenance, pwede na yan pang-bigas-bigas. So kalimutan na rin natin yung ating emergency funds. Kasi wala eh. Paano na yung pamilya mo, yung buo mong pamilya? Pag ikaw ba, naputulan kayo ng kuryente, pag ikaw wala kang maihain na pagkain sa pamilya mo, wala kang maibigay na pambiling bigas, happy pa rin kaya kayo? Love ka pa rin kaya ng asawa mo? Tingin ninyo, mahal pa rin kayo ng asawa nyo pag wala kayong kuryente sa bahay, pag wala kayong kinakain, yung anak mo hindi makapag-aral kasi walang pang-tuition. Nak, wag ka na mag-aral. Ano lang yan? Sayang lang sa panahon yan. Mag-ano ka na lang, mag-apply ka na lang sa pabrika. O kagulo, away, di ba? So yung happy family, maapektuhan talaga pag walang pera. So sad life. Sobrang stressful. Pero, huwag kayong mag-alala kasi sabi nga, di ba, merong paraan. Ano ba yung paraan para daw makaalis ka doon sa stressful na buhay, doon sa sad life? Ano yung kailangan na meron ka? Ano yung pwedeng magpaahon sa'yo sa kahirapan? Love can keep us alive. Ano yung kailangan na meron ka para makaahon ka sa kahirapan? Kasi kanina pinag-usapan natin yung employment. Sa employment, survival lang yan. Ang mangyayari nga dyan, nagigipit ka na eh. Kasi sa employment, sakto lang, madalas kulang. Diskarte sa buhay, exactly. Tama si Sis Jen. Business, negosyo po. Yun po yung ating kailangan. Business. What do you need to have a quality, happy life? Of course, negosyo. Now, the next question is, ano yung kailangan mo naman para maging successful ka sa business? Ano kaya yung kinakailangan mong gawin para mag-succeed ka sa negosyo? Then the next question is, magkano kaya yung kailangan mo para makapagsimula kang magnegosyo? Yan yung mga question, di ba? Sige, gusto ko magnegosyo, Mai, pero paano? Paano gagawin ko? Tsaka magkano ba yan? So, bigyan kita ng idea, ano-ano mga negosyo yung pwede mong pasukin. Ayan, pwede bang pa-shout out ng inyong mga bisita ngayon? Yan, paki-chat po sa ating chat box. Yan, Abby, paki-take note, paki-chat po sa ating chat box. Kung sino-sino po yung mga guest ninyo dito, paki-shout out po. Alright? So, magkano yung kailangan mo para makapagsimula? So, ilan sa mga negosyo po na pwede ninyong pagpilian, pwede ninyong i-consider kagaya po ng franchising. Pwede kayo mag-franchise as low as 250K up to 40 million pesos. Pwede ka nang magkaroon ng sarili mong franchise business. So, example, etong potato corner. Yung kiosk niyan, yung pinakamaliit, 250,000 nung nag-inquire kami. Kung ikaw na nakikinig ngayon sa Zoom, meron kang pera, 250,000 pesos or 300,000 pesos. Would you risk it? Isusugal mo ba siya? Itataya mo ba siya para magtayo ng isang potato corner? Type yes or no. Kung meron kang 300K ngayon, gusto mo ba siyang i-invest sa potato corner? Yes or no? No. No. Yan. Bakit no?
Yan, pwede ko ba matanong kung bakit no po yung sagot nyo? Sige, ako nang sasagot. Ang tagal nyo mag-type. Bakit no? Kasi yung 250,000 po, franchise pa lang yon. Meron man yung kasamang produkto, mga parang mga libre, mga siguro nasa halagang 30K lang po. 50K max na po yan. Yun po yung laman niya. So yung 200, bayad mo lang yan sa pangalan. Hindi pa po kasama yung renta. Hindi pa po kasama yung pwesto. Yung pwesto, i-design pa yan. So yung matitira mong 50K, kulang pa. Yung 300K mo, kulang pa. So pakitype po kulang. Tapos, sige sabihin mo, in-stretch mo, pinangutang mo. Nangutang ka ng another 50K sa kamag-anak mo para lang magkaroon ka ng potato corner business. Lahat po ba ng potato corner business na nakikita po ninyo, kumikita? Tingin ninyo, kumikita lahat? Yes or no? No, hindi po lahat. Example ko na lang, pinakamalaking franchise business po dito sa Pilipinas, Jollibee. Jollibee, magre-range po yan ng, maganda ka ng 40 million minimum. Kasi ang franchise niya is nasa 35 million. Eh yung building pa, ipapagawa mo pa yun, ipapapintura mo pa, lahat pa, marami ka pang kailangan na i-consider. Meron akong naging client siya ni Ate June, ni June Frances Obogne. Dinala niya sa hub. Nung ini-interview ko siya, kinakausap ko siya, pinapakita ko rin yung mga other options ng mga businesses. Sabi ko, pwede po kayo magkaroon ng franchise like Jollibee. Sabi niya, yeah, I do have Jollibee. Sabi ko, wow, sobrang grabe, sobrang big time niyo po. Siguro po ang laki po ng kinikita ng Jollibee niyo. Sabi niya, unfortunately, diba? Sabi niya, unfortunately, yung investment namin with Jollibee, malapit nang matapos yung aming contract, pero hindi pa kami nakaka-ROI. Yan. Nadinig niyo ba ako? Ang sabi po niya, matatapos na yung contract namin, pero hindi pa kami nakaka-ROI. So what does that mean? Hindi pala ibig sabihin na meron kang malaking business, ibig sabihin magkakaroon ka na ng malaking income na pwede ka nang kumita kasi hanggat hindi mo nababawi yung kinapital mo, yung puhunan mo, hindi ka pa kumikita. Hindi porke nag-open ka ng negosyo, nag-capital ka ng 1 million, tapos kumita ka ng first day mo ng 20,000, i-consider mo ng income, yun hindi mo pa siya income. Kailangan mo munang maka-ROI or bumalik ang iyong puhunan, kapital. Okay, are we clear? Okay, kalimutan na natin yung franchise. Kasi wala nga tayong 50 million, di ba? Wala nga tayong 30 million. Kalimutan na natin yan. Okay, bibigyan kita ng another. Bakit ba gustong-gusto ng ibang tao yung mga franchisee? Kasi merong sistema. Yung sistema, meron na yung produkto, permits, marketing, inventory, branding. Wala ka nang poproblemahin, pwesto na lang. Kumbaga, nandyan na siya. Meron na siyang proven system paano o-operate yung negosyo. So, hindi ka na masyado mag-iisip na ano kayang gagawin ko pag bukas? O paano kaya yung pagluto ng chicken? Paano kaya isi-serve yung mga menu? Lahat meron na. May sistema na siya. So, wala ka na masyadong problema. Yun nga lang, sabi ko nga, di ba, kalimutan na natin ng franchising kasi wala tayong 30 million. Wala tayong 50 million. Pero, ayan, dahil wala kang pera, another option, pwede ka magkaroon ng micro-independent business. Pwede ka maging owner ng small business, kagaya ng bake shop or kagaya ng coffee shop. So example, coffee shop. Magkano yung pwede mong maging capital dito? Di ba uso nga yung mga coffee shop na mga nasa bike lang, sa harap ng bahay. So bigyan kita ng idea magkano yung capital para baka mamaya kaya mo eh. Capital is, sabihin natin 30K dun sa mga coffee bean, yung mga gagamitin mo. At mga equipments na hindi naman kamahalan. Kasi pag talagang coffee shop ang gusto mo, yung mga ano pa lang yan, equipment, nagkakalaga na po ng mga kalahating milyon. Yung mga basta pressure, basta ganon. Kasi meron din kaming coffee shop before, yung aming anak dito. So, capital 30,000. Minimal na po yan. Mababa na yan. Permit, 10,000. Pag wala pong permit, hindi po yan negosyo. Training, yung pagiging barista, 35,000. So, 35 plus 30, 65. Sabihin na po natin na aabot din po ng mga 70 to 100,000 pesos para magkaroon ka ng micro business, small business, plus yung OPEX o personal expenses, yung kuryente, pwesto,
yung mga iba pang mga kailangan pagkagastusan. Now, question. Lahat po ba ng mga micro business kumikita? Yes or no? Tingin ninyo, lahat po ng mga small businesses kumikita? Hindi. Oo, lahat po kasi merong kaakibat na risk. Lahat po merong kaakibat na risk. Kasi meron po kaming coffee shop dito, hindi po sa akin na. Meron pong coffee shop dito sa lugar namin, katabi po ng aming pinagkakarwasyan. Doon ako tumatambay every time nagpapakarwash ako. Tapos, lagi pong walang tao. Tapos, nakausap ko po yung owner. Sabi niya, hindi ko nga alam kung tama ba yung desisyon ko mag-open ng coffee shop. Maybe, mali lang po yung pwesto. Okay, pero again, may risk pa rin. Kahit lumipat siya ng pwesto, hindi pa rin siya sure kung tatauhin. Okay, kung wala ka namang 100,000, kalimutan mo na rin tong small coffee shop. Kasi, bakit sila nalulugi din? Kasi wala rin silang sistema. Kasi, naglilin lang po sila sa kanilang own understanding. Hindi po nila talaga naiintindihan po yung business. How to scale their business, paano nga ba sisimulan yung kanilang negosyo. Basta alam lang nila, meron silang lakas ng loob. Hindi po pwede kasing puro lang lakas ng loob pagdating po sa negosyo. Eh kung ang pera mo, eto lang talaga yung naipon mo 100K, pinag-ipunan mo pa ng 3 taon, di ba? Tapos isusugal mo sa negosyo na hindi ka sigurado. So ano mangyayari? Ikakahirap mo. Tama ba ako? Ikakahirap mo siya. Now, we have this MCOR community na hindi po ganun kalaki yung kapital, pero pwede ka maging successful. Why? Ito po yung ilang proof. Yung aming MCOR community, para ka rin nag-franchise. Yan. All walks of life, pwede po dito. May pera or konti yung pera, pwede po. So, example po, ayan, ito po yung aming isang guro. Teacher po siya, yung profession niya. Busy po siya talaga maghapon, madaling araw gumigising para mag-prepare po sa kanyang trabaho. Tapos gabing-gabi na po nakaka-uwi, gumagawa pa rin po ng trabaho. Pero because of our MCOR community, meron po mga suporta, meron po mga trainings, ito po yung nangyari sa kanya. Hi, I'm Glenda Divilla, teacher by profession. Sinubukan kong gawin ng MCOR dahil gusto kong matutong magnegosyo. Isinisingit ko lang siya sa free time ko. At ngayon, kumita na ako ng 860,000 just by doing it part-time. Di ba grabe? Ginagawa niya ng part-time, magkano raw kinita niya? 800,000. Nagkaroon ng sasakyan si ma'am because of MCOR community na hindi niya alam kung sa pagtuturo, magagawa din niya makabili ng sasakyan. Ito pa another, ano natin, feedback. Isang online seller. Ako si Marites Barker from Noveleta, Cavite. Online seller at nag-join ako kay MCOR dahil gusto ko mas matuto about the business. At talaga namang hindi ako binigod na MCOR. Solid ang community at trainings dito na talaga namang matututo ka, gagaling ka sa business kahit sa buhay. Kumita na ako dito kay MCOR ng more than 500K sa last month. Imagine ang mahiyain. Si Mama Labs kumita ng 500K aside sa aking mga earnings sa direct sale. Isa pa sa natutunan ko dito kay MCOR ay ang matutong magtiwala sa sarili. Magtiwala sa sarili na kaya ko pala. Di ba grabe? Kung ano yung nagagawa ng community na baguhin yung isang tao mula sa pagiging mahiyain. Di ba, alam niyo ba, nakilala ko tong si Mama Labs dati. Sobra siyang mahiyain. Sobra siyang negative. Napaka-negative lagi ng mga post niya. Puro emotional. Puro mga daing, hinaing. Then dahil po sa community, nagbago po yung kanyang personality. Yung mga dating akala niya, hindi niya kayang gawin, ngayon nagagawa niya. At magkano raw po yung kinita niya? Mahiyain pa yan ha. Mahigit ₱250,000. Okay. Last feedback po. Last testimony. Ay, sorry. I'm Lisa Makinyana from General Trias, Cavite. Dati akong fast food crew. Nakapag-travel ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, ganun din sa ibang bansa dahil sa M4. Nakabili ako ng brand new car at kumita na rin ng almost 2 million pesos dito. Grabe. Almost 2 million pesos, dati siyang fast food crew. So Jollibee, yun po yung kanyang pinasukan dati.
Sinong makakapagsabi na yung isang dating fast food crew, ngayon nagmamaneho na ng sarili niyang sasakyan? Tapos, kumita pa ng almost 2 million pesos. Grabe po yung community namin. Sobrang daming natutulungan. Kaya baka mamaya, fit ka dito. So ano ba yung meron sa MCOR community? Na para ka rin nagpa-franchise kasi meron po siyang sistema. Hindi mo na kailangang mag-imbento pa ng products kasi meron ng sariling products. May permits na, may marketing, may inventory, may branding at meron pong trainings. Ito po yung kailangan mo para maging successful ka sa buhay at sa negosyo. So, isa-isahin ko po ano po yung mga trainings, mastery na inyo pong mapapala kapag kayo po ay nag-join sa aming community. Meron po tayong tinatawag na online business trainings worth 20,000 pesos, sales mastery trainings 29,000 pesos, personality development trainings, ito yung kahit mahiyain ka, magbabago yung personalidad mo. Hindi mo pwedeng sabihin na hanggang dito lang ako, eto ako eh. Hindi po, magbabago po yan. Dahil po yan sa trainings. The Business School, kung alam niyo po yung Asian Institute of Management, sila po yung mga talagang world-class po yung mga pagtuturo nila. So, halos similar po siya nito. Kung si Asian Institute of Management po, 1 million po yung per course nila, per SEM. Dito po sa atin, ayan, libre po siya. 89,000 pesos po yung worth. Leadership training, 59,000 pesos. Content creation training, 59,000 pesos. Financial literacy, tuturo din po yan, 27,500. Ito po yung mga value kapag kayo po ay mag-aaral ng mga sumusunod na trainings. FB Ads, 75,000 pesos para maaral mo pati po yung mga AI, yung mga kailangan po natin ngayon para tayo po updated sa ating mga makabagong kaalaman with Facebook. With a total of 397,500 pesos. Grabe, Mayi. Wala akong 397,500 pesos. Wala nga ako kahit 100K eh. Huwag kayong mag-alala. Ibinibigay po namin yan. Kasama po yan. Yung mga masterclass trainings po namin ng libre. 18,000 pesos lang po yung kailangan ninyo para po lahat po ito ma-acquire ninyo. So, libre po yung mga trainings na yan. 18,000 po para maging part po kayo ng community. Plus, hindi lang po yan ang inyong matatanggap. Hindi lang po yung mga trainings. Meron din po kayong tangible products. Yan po yung pinaka-bonus worth 18,000 pesos. Imagine, 18,000 yung inyong binayaran. Meron ng trainings na kasama na worth 300,000 plus. Tapos meron pang products na worth 18,000 plus. Parang grabe, no? Parang may binayaran ka ba? Parang wala. Parang pinalitan lang ng products. Tapos magbabago pa yung buhay mo. Magbabago ka pa bilang tao. Ayan. Sorry, hindi ko nababasa yung mga chat ninyo eh. Then, magkakaroon ka rito ng dashboard. Yung dashboard, ito yung pinaka-POS mo. Makikita mo dyan kung magkano yung kinikita mo, yung mga sales. So, libre na yung website. Magkano ba magpagawa ngayon ng website? Mahal 100,000 po. At magkakaroon ka ng access sa aming 7 ways to earn. Merong 7 paraan para kumita ka rito. So, lahat ito, magagawa mo, umattend ka ng mga trainings. Kasi never kang gagaling sa negosyo kapag hindi ka umaattend ng trainings kahit meron ka pang malaking fish pond, pero hindi ka umaattend ng mga seminars, ay, yung fish pond mo matutuyot. Maniwala ka sa akin. Kahit meron ka maraming mga baka at baboy, pero dahil hindi ka umaattend ng mga seminars and trainings, mangangamatay ang mga yan at malulugi ka. So, napaka-importante po ng mga trainings and seminars pagdating po sa negosyo. And did you know na gumagastos po ako ng daang libo para lang po maka-attend po ng mga seminars and trainings kasi gusto ko pong gumaling. Kayo po, gusto niyo po bang gumaling? Pakitype nga po, gumaling. Kung gusto mong gumaling sa negosyo, kung gusto mong kumita, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan muna gumaling ka. So, ang good news, yung 18,000 mo, parang tuition fee mo lang yan para matuto kang magnegosyo, para gumaling ka, para kumita ka ng malaki, para magbago yung buhay mo. Ayan, type sila gumaling. Ayan, lahat ba na shoutout na yung mga guest nila? Ayan, paki-shoutout para po ma-take note ni Abby yung ating mga guest. May preview lang po ako papakita sa inyo.
Hi, Amazing Life. My name is Coach Lance and I'm the Network Development Manager of MCOR. And I'm Coach Mel Villacorta, the Training and Development Manager of MCOR, Amazing Life. May tanong kami sa'yo. Sapat na ba yung kinikita mo ngayon? O every now and then napapaisip ka, paano kaya ako pwedeng magkaroon ng additional na income? O di ba? Coach Lance, naniniwala ako na hindi aksidente na magkausap tayo ngayon. And everything happens for a reason. Tama. And in the next 10 minutes, ipapakita namin sa iyo ang isang napakagandang opportunity na kung saan pwede kang kumita ng 16,000 per day or 112,000 per week or 480,000 per month sa pamamagitan ng orange bag na ito. Grabe yan, Coach Mel. Napaka-exciting naman yan. Coach Mel, paano ba tayong pwede kumita gamit ang orange bag? Coach Lance, ang ganda ng tanong mo. Pag-usapan natin si MCOR. Sino ba si MCOR? Si MCOR is a direct selling company using a multi-level marketing platform. Si MCOR ay na-established noong 2015, a very strong and stable company. And si MCOR is a multi-awarded company with complete legalities. MCOR is SEC registered. Our products are FDA and health certified. And all our products are super brands and included in the MIMS. Teka lang, Coach Mel. Ano po yung memes? Ang MIMS ay Monthly Index of Medical Specialties. Ito yung trusted guide o dito yung reference ng mga doktor when it comes to medical and health products. Grabe, Coach Mel, no? Sobrang stable ni MCOR at kumpleto talaga sa legality. Tama ka dyan, Coach Lance. Coach Mel, ano-ano ba yung products ni MCOR at gaano ba sila kaganda? Ang ganda ng mga produkto ni MCOR kasi ito ay mga basic needs na. Ibig sabihin, dati ka nang gumagamit ito. Nagkakape ka, uminom ka ng tsokolate, uminom ka ng juice, gumagamit ka ng sabon, nag-hand sanitizer ka, uminom ka ng vitamins at food supplement. Ganon din ang brand ni MCOR. Unique ang brand ni MCOR because meron siyang kakaibang nagagawa na hindi nagagawa ng ordinary brand. Effective ang product ni MCOR because marami na siyang natulungan when it comes to health. And high quality ang product ni MCOR kaya hindi ka mapapahiya. Tapos, reasonable yung presyo. Ibig sabihin, abot kaya ang presyo. At ang maganda pa nito, Coach Lance, highly consumable ang products. Ibig sabihin, kapag ginamit mo, nagustuhan mo, pag naubos, bibili ka ulit. Coach Lance, yung produktong paulit-ulit na binibili, maganda ba siya? Napakaganda nun, no, Coach Mel? Dahil kung paulit-ulit siyang binibili, meron ka repeat orders, meron ka repeat sales. Tama ka dyan. Katulad na lang ng ating 24 Alkaline C, ang non-acidic vitamin C. Ito ay sodium ascorbate, alkaline base. At nakakatulong ito para i-boost ang ating immune system. Nakakatulong din ito para bigyan tayo ng energy every day. At Coach Lance, hindi ito ordinaryong vitamin C because ito ay pharma-grade vitamin Wow. C. Ibig sabihin, meron na siyang therapeutic effect kaya nakakatulong siya sa katawan para labanan ng mga sakit. Kaya nga ito nasa MIMS eh. Kaya nga ito trusted ng mga doctors. Actually, kung gusto mong malaman kung sino-sino at paano sila natulungan ng 24 Alkaline C at ng iba nating mga produkto, pwede mo yung i-search sa internet. Tama ka dyan, Coach Lance. At ang gawin natin, change brand lang. Palitan mo yung brand X to brand MCOR na kung saan pwede mong ma-enjoy yung lifetime discount, pwede ka pa makalibre, at pwede ka pang kumita ng cash. At dito, hindi ka ordinary consumer. Ang tawag sa'yo, wise consumer. Grabe, Coach Mel. Stable yung company and high quality yung mga products. Tama ba ako pag sinabi ko na perfect combination siya para sa isang napakaganda na business opportunity? Tama ka dyan, Coach Lance. Okay ba sa'yo yan? Ang tanong, paano ka makakapagsimula sa MCOR business mo? Ang kailangan mo lang gawin ay i-avail ang orange bag na ito sa halagang 18,000 only. Yung orange bag na ito, meron siyang laman na 18,455 worth of products plus 15,000 worth ng discount vouchers na pwede mong pansimula sa negosyo mo. At ang maganda pa nito, meron kang online dashboard na kung saan dito mo makikita yung growth mo sa M4 business mo. Plus, meron kang online and offline support group. Ibig sabihin nito, may mag-guide sa'yo para simulan ang M4 business. Meron kang access sa mga training sa product, sa compensation plan. And take note, hindi mo ito gagawin ng mag-isa. Meron kang support group, meron kang mentor or coaches na magtuturo at tutulong sa'yo dito. At lahat ng ito ay sa halagang 18,000 only. Panalo o panalong-panalo? Panalo! Paano ka kikita sa M4 business mo? Ang maganda niyan, meron tayong 7 ways on how to earn. Una, meron tayong direct selling bonus. Meron tayong magandang product. Kapag nakabenta ka ng product ni M4, maaari kang kumita
up to 300 or 500 pesos sa product ni MCOR. Next natin, meron tayong tinatawag na direct referral bonus. Kapag meron kang kakilala at ni-refer mo siya at kumuha din siya ng orange bag na ito, pwede kang kumita ng 1,050 pesos. Ang maganda dito, unlimited dito. Ibig sabihin, lahat ng kakilala mo, ma-refer mo silang lahat at kumuha sila ng orange bag, unlimited na 1,050 yun para sa'yo. Wow! At meron pa tayong turbo product bonus. Ibig sabihin, kapag nakapag-refer ka ng 2 kakilala mo at kumuha din sila ng orange bag na ito, bukod sa meron kang direct referral bonus, maaari kang makatanggap ng 8,500 or 10,500 worth of MCOR products free. Ibig sabihin nito, kumita ka na, may libre ka pa. Kaibigan, pag-usapan naman natin ang cycle bonus o kilala sa tawag na pairing bonus. At dito, mas malaki ang kitaan. Coach Mel, paano ba nangyayari yung cycle bonus? Simple lang yan. Ito ay binary system na kung saan magkakaroon ka ng left sales group at right sales group. Kapag nakapag-sponsor ka ng isang dealer o ito yung nag-avail ng orange bag or package, let's say na-encode siya sa left sales group mo and another dealer ma-encode naman sa right sales group mo, automatic yan, meron kang cycle bonus, pwede kang kumita ng 3,000 pesos. At ang maganda pa nito, yung dealer mo, kapag meron din sila sa left sales group and right sales group na mga dealers, ay pwede din silang kumita ng cycle bonus 3,000 pesos. At ang maganda pa nito, maaari kang kumita ng 3,000 pesos kada payee. So ibig sabihin nito, Coach Lance, kahit hindi mo na yan kakilala, hindi na ikaw nag-invite, at hindi na ikaw ang kumausap, pwede kang kumita ng paulit-ulit na 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. Ang cycle bonus ay pwede mo ma-enjoy package to package, product to product, and product to package. At dito pa lang, maaari kang kumita up to 16,000 per day, 112,000 per week, or 480,000 per month. Cycle bonus pa lang yan. Grabe yan, kaibigan. Pero Coach Mel, paano kapag isa lang yung naging dealer niya? Pwede pa rin ba siya kumita? Yes, sa pamamagitan ng repeat purchase bonus. Coach Mel, paano nag-work yung repeat purchase bonus? Sa repeat purchase bonus, ang bawat products ni MCOR ay may corresponding point value. At sa bawat point value na to ay maaaring ma-convert into cash. Ibig sabihin nito, yung bawat binibili mo rito ay pwede kang mag-earn ng points at pwede kang mag-earn ng cash. At sa bawat binibili ng grupo mo, pwede din silang mag-earn ng points at pwede din silang mag-earn ng cash. At ang points nila ay points mo din. Eh, imaginein mo na lang, kung mas higit pa na 24 Alkaline C ang binibili nila at ginagamit pa nila lahat ng produkto ni MCOR. Hindi na ikaw ang kumausap, hindi mo nakakilala, at hindi na ikaw yung nagbenta, pero kumikita ka pa rin sa repeat purchase bonus. Alam mo kung anong tawag dyan? Passive income. Grabe, Coach Mel. Sobrang generous talaga ng compensation plan ni MCOR. At pwede kang magkaroon ng passive income. At dahil dyan, napakarami na ang nag-improve ang buhay at naabot yung kanilang mga pangarap dito sa MCOR. Kaya kung gusto mo ng additional income o kung gusto mo pang mas mapalaki ang income mo, ang tanging sagot, ang orange bag na ito. Ang tanong, hahayaan mo pa ba na lumagpas yung opportunity na ito para sa'yo? Talk to the person who shared you this video. Decide now. Act now. My name is Coach Lance and I'm the Network Development Manager of MCOR. My name is Coach Mel. I'm the Training and Development Manager of MCOR. And here in MCOR, we improve lives. Grabe. So isang mabilis na, ano lang yun, nabagsak lang ng profile ng ating company at paano kumita. Now, question, who wants here to get started? Sino po dito yung gusto nang magbago yung buhay nila? Sino po dito yung gusto na sanang makaalis po sa poverty? Yeah, sa poverty, no? Sino po yung gusto rito na magkaroon na ng sarili ng bahay, magkaroon po ng sarili ng negosyo with just 18,000 pesos? And mind you, yung mga products po kaninang pinakita, sobrang daming testimony, ang dami po talaga niya natutulungan, sobrang galing ng mga products. Meron po tayong separate training for those products and ang dami po nating testimonies, grabe, baha po ng testimonies. At yung mga products po ay mga affordable, hindi po siya mahal. As in, kaya napakadali po niya talagang i-market sa online. Ayan, excuse me. Yan, sabi nila, me, wants you to get started. Sabi nga, di ba, para magbago yung buhay mo, kailangan meron kang baguhin.
So, magpapakilala naman muna ako bago ako matapos. So, I'm Maricar Balmeo. Sabi nga ni Su kanina, di ba? Dati po akong may bahay na ayoko pong umasa sa asawa. And because lumaki ako sa hirap, lumaki ako na hindi nararanasan namin hindi kumakain ng ilang araw, doon po, parang lumabas po sa isip ko na kailangan pala maging masipag ako, kailangan kumita ako ng pera at all cost. Kasi mahirap pong magutom, mahirap pong matulog ng gutom, sa totoo lang. Kahit bata pa lang ako, no, nararamdaman ko na yung pain ng lolo't lola ko. Na alam ko, gusto man nila kaming mapakain kahit sila kasi gutom din. Kaya talaga pong, kahit ano pong pwedeng pagkakitaan, pinapasok ko po. And by God's grace po talaga, yung mga pinagdaanan ko pong challenges, dito po ako dinirect sa ganito pong industry. With MCOR Community, ito po yung mga na-achieve ko. Yan, napamanahan ko po yung anak ko ng 2 bahay. Nakabili po kami ng maraming properties, lupa, bahay, sasakyan. Lahat po yan na-achieve ko with this community. Hindi lang po lahat binili ko ha. Meron po akong mga pinamigay. Meron pong binigay din sa akin si company kasi sobrang generous po ng may-ari po ng company. Gaano siya ka-generous? Sa sobrang generous po niya, kapag nakita po niya na worthy ka, na masipag ka, talagang ginagawa mo ang business 100%, papatawag ka na lang niya basta. Recent lang po, pinatawag niya ako. Imagine na, kabibigay lang niya sa akin last year nitong Lexus at saka ng van. Nang wala lang, sabi lang niya mag-lunch tayo, usap tayo, tapos nagulat na lang ako, bibigyan pala ako ng sasakyan. Hindi ko hiniling, hindi ko hiningi. Kusa lang binigay. Tapos ano pa daw yung gusto ko, dinala pa yung grupo ko sa Cebu at Bohol. Diba? Can you imagine? Tapos recent lang, pinatawag din ulit ako. Sabi niya, lunch tayo. Sabi ko, bakit kaya? Ang feeling ko, baka mamaya baka may mali ba ako? Papagalitan ba ako? Tapos nagulat na lang ako, tinanong ako, Mayi, gusto mo ba ng Tesla? Sabi ko, pwede naman po. Sabi niya, ano ba yung pangarap mo sa sasakyan? Sabi ko, Land Cruiser po. Sabi niya, sige. Sabi niya, Miss Lisa, sa Lunes, Land Cruiser. Sabi ko, hindi po, joke lang. Sabi ko, ayoko po. Sabi ko, wag po. Kapag deserve ko na po, at ramdam ko na deserve ko, siguro sa kanalang po ako magsasabi. Tinanggihan ko, bakit? Kasi sobra-sobra na po yung suporta ng company. Grabe po yung company ko magbigay po sa amin ng support sa mga trainings, libreng trainings, mga world-class trainings. Tapos, hihiling pa ba ako ng mas pa doon? Di ba, napaka-abusado ko na. Saka na. Okay, kaya kung ikaw masipag ka, dito mo ibuhos. Sobrang pansin na pansin ka ng may-ari. Kasi napaka-generous po ako na nagsasabi sa inyo, hindi ka magsisisi. Galingan mo lang. Habulin mo lang yung pangarap mo sa buhay at hahabulin ka ng incentives po dito. Ganyan po katindi po sa MCOR. Ito po yung dashboard ko. Ilan po sa dashboard ko? So sabi ko nga, di ba, para kang merong franchise dito. So every accounts na binibili mo, parang branch. So ito po yung ilan sa mga kinita ko po. Hindi pa po ito updated. Ayan, merong isa kumita pa ng 1.1, 1.2, 1.7, 2.6, 4.9 million. Ang halaga po nito, ng franchise na to, yung kinikita niya, 4.9, 2 million, 1 million, 1.7. Binili ko lang po tong franchise na to, tong business na to, 18,000 pesos. Yun lang po yung naging kapital ko. Yung mga bahay, sasakyan, eto po yung naging kapital ko. Kung ikaw, nangangarap ka rin kumita ng malaki, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, sipagan mo. Dito ka sa MCOR community, may pupuntahan ng sipag mo. Napaka-stable po ng company, magta 10 years na. At grabe po yung mga trainings. At grabe po yung community, yung support. Diba? Sino rito yung gusto ng kumita ng 5 million with just 18,000 pesos? Nagnegosyo nga po ako 750,000 ang kapital ko. Wala pong bumalik. Lugi. Nabaon pa ako sa utang. Ang 18,000 po, I tell you this, hindi po siya nakakahirap. Ilang 18,000 pesos na yung dumaan sa bulsa mo, sa kamay mo, naubos na lang nang hindi mo alam kung saan napunta. Ang gawin mo ngayon, bago ka matulog, isipin mo na yung 18,000, ito yung sagot sa pangarap ko. Pwede kong makuha yung pangarap kong buhay with this 18,000 pesos. Gagawan ko ng paraan. Sabi nga ni Coach Mike kailangan mo lang mag-decide. Kasi kahit wala kang 18,000, pag desidido kang baguhin ang buhay mo, gagawan at hahanapan mo yan ng paraan.
Imagine ha, 18,000 na susi para makuha mo yung quality, happy life. Handa ka bang, paano ko ba sasabihin to? Handa ka bang maglabas ng 18,000 na kung ang kapalit, eto, masayang pamilya, bahay at lupa, sasakyan, travel, funds, savings, at business, handa ka? Okay lang sa'yo ang kapalit 18,000? Ito yung buhay na gusto mo, happy quality life? Type yes or no? Yan, susi para sa pangarap na sasakyan. Para sa pangarap na buhay, yan po yung susi. Sabi nga dito po, opportunities like this, don't wait, but winners do something about it. Pag meron daw pong opportunities na kagaya nito, na hindi nakakahirap, na marami ka matutulungan tao, huwag mong paghintayin. Kasi yung mga desidido, yung mga winners, gumagawa ng paraan. Yung mga tao na losers, na mga walang nangyayari po sa buhay, yan po hindi po yan mauubusan ng mga dahilan. So, are you ready to grab it and start your journey to success? Handa ka na bang i-grab at simulan ang journey mo? Kasi pag wala kang sinimulan, wala kang tatapusin. Kundi matatapos ang buhay mo na walang nangyayaring maayos, walang nangyayaring maganda. Or hahayaan mo lang ba na mawala yung opportunity? Tapos mananatili ka na lang kung ano sitwasyon mo ngayon, gipit ka pa din, tumutulo pa rin ang bubong mo sa bahay, hindi mo mapag-aral yung anak mo, ni wala kayong maayos na tulugan, wala kayong maisayang na bigas, hahayaan bang ganun ang buhay mo? Kasi may paraan. Kung ito pong ganitong klase po ng opportunities, nun pa sa akin dumating, siguro bata pa lang ako, 20 years old pa lang ako, as in multimillionaire na ako. Medyo late nga po itong dumating sa akin, 40 years old na ako nung nagsimula. Kaya kung ikaw nakikinig ka, bata ka pa, gawin mo na kaagad. Kasi yung oras po hindi na ibabalik. The choice is yours. Ang buhay po natin, nasa kamay po natin yan. Si Lord nakatingin, gagabayan ka, pero ikaw pa din ang kikilos. Ikaw pa rin ang mamimili, kaliwa o kanan, tama or mali. So say yes today and let's change your life together. Yan. But wait! There's more. Gusto niyo pa ng more? Gusto niyo pa ba ng mas marami pa mga free? Para yung 18,000 po ninyo, di ba? Grabe. Sobrang sulit na nun eh. Yung mga trainings pa lang, as in, grabe. Alam niyo po ba, yung content creation trainings na naatinan ko, kung gaano kamahal po yun, 200,000 pesos. Pero dito, ibibigay ko lang ng libre. 18,000 po ninyo. Siksik, liglig at umaapaw na pong kaalaman na pwedeng maging kapalit. Tapos meron pang dagdag. Yan, pakitype po kung gusto niyo pa ng more. Yan, type more if you want more. Yan, type more. Yan, more. Okay. Dahil gusto niyo pa ng more, eto pa po. Meron pa akong bibigay sa inyo. Dahil, syempre, maganda yung feeling ko, daming guests eh, para mas marami po yung ma-blessed. Meron pa po tayong tinatawag na 30 days. Yan, blueprint to success. Ito po yung ating success manual. Ano to? Ito yung within 30 days, magkakaroon ka ng guide. Ano yung gagawin mo from the first day hanggang 30 days para po maka-ROI ka kaagad, para kumita ka kaagad. Bonus po to, libre. This is worth 3,000 pesos. Grabe, no? Worth 3,000 pesos para hindi ka kakapakapa pagdating sa negosyo. Meron pa. Hindi pa ako tapos. Plus, meron pa tayong libreng QRMA training, libre, worth 30,000 pesos. Inaral lang po naman namin to. Certified, kami po ay certified naturopath practitioner. So, 30,000 po yung halaga nitong training na to. Ibibigay po namin sa inyo ng libre. Para kahit saan kayo makapunta, kaya nyo magbenta, kaya nyo makabenta ng retail or package. Para maging mas madali. Kasi para po dumali ang negosyo, kailangan nyo pong gumaling. Wala pong ibang paraan. Kailangan mong gumaling. And para gumaling ka, kailangan mong matuto. Now, join now and be part of our MCore community. At dahil dyan, I'm done. Pwede po ba tayo mag-picture taking? Yung mga hindi pa po na-shoutout na guest dyan, yan, pwede nyo pa pong i-shoutout. Yan, join na po. Talk to the person who invited you para po matulungan kayo kung ano man po yung inyong mga tinatawag na apprehensions, objections, para masasagot po. Kasi lahat po yan, meron po silang isasagot sa inyo at pwede po nila kayong tulungan.
Tulungan po natin ang sarili natin kasi wala pong ibang tutulong sa atin maliban sa sarili natin. And kung nakikita niyo po yung mga iba pong nandito sa Zoom, lahat po yan tutulong po sa inyo. Because dito po sa community na to, ang aming pong goal is mas marami pong matulungan ng mga Pilipino. Hindi lang po Pilipino, actually, we are going global. Yan. Open cam po to take picture. Yan, shout out. Marifel Rebioca. Sabi ni Olma, guest ni Marifel. Ayan. Shoutout din sa mga guest ni Coach Mike. Yan. Nandito ba si Ellie? Mike? Coach Mike? Ayan. Meron din siyang guest from Europe. Si Pau. O, di ba? Naalala ko. Ayan. Thank you. Hello. John Rich Bunyo. Ayan. Hi, Coach Edgar. Ayan. Si Pastor Mario. Salamat po sa pagstay. Yan, M-core sign po tayo. M-core sign is 3 fingers dito po sa heart. Ayan, amazing life, Jerbin. Nakapikit na. Ayan, smile po, big smile. Sabi nga po, di ba? Alam niyo po ba, yung mga taong lagi nakasimangot, malayo po sa blessings. Lalo po silang inaalat. Naniniwala kayo doon? Yung mga taong nakasimangot, lalong inaalat. Pero yung mga taong lagi naka-smile, laging grateful, yung blessings po, hinahabol sila. Nagiging magnet po sila. So yun po yung isang secret. Kailangan palagi tayong naka-smile at lagi tayong grateful. Ayan. M-core sign? Okay, 1, 2, 3. Smile! Check po natin sa kabilang slides kung may mga naka-open cam. 1, 2, 3. Smile! Ayan, thank you so much. God bless. In M-core, we improve lives. Amazing life, everyone.